Dahil ayaw ngang kainin ni Via yung broccoli kapag buo, kaya ginawan siya ng kanyang tatay ng broccoli and squash soup. Another day, another story to share. Pag-akyat ko nga dito sa taas, pinakita ng asawa ko itong kanyang ginawa. Nilagyan niya na pala ng net itong rehas ng hagdan. Sa takot din nga kasi namin talaga na baka malaglag si Via dito, lalo na ngayon na grabe na talaga siya mag-explore. Ayan nga yung hagdan na araw-araw na inaakyat baba ni Via. Meron pa nga isang net na hindi nagamit. At dahil gusto nga makipaglaro sa akin ni Via, ay meron akong naisip gawin. Kaya sinet up ko nga ito para makapaglaro kami ni Via. At tinali ko na lang nga ito sa mga upuan para nga magkaroon kami ng mini volleyball court. Habang ginagawa ko nga ito ay na-excite na rin ako makipaglaro kay Via. Lalo na nga't bihira din lang kami makapaglaro ng ganito. At dahil tapos na nga sa pag-set up, kaya ngayon ay maglalaro na kami ni Via. Napakasimple lang naman talaga yung kasiyahan ni Via. Yung ganito lang, yung samahan siya sa paglalaro, grabe yung saya na naidudulot sa kanya. Nagigilty din nga kami mag-asawa kasi minsan ay nabibisi din kami sa ibang mga gawain. Pero sa kabila nun ay nagpapasalamat pa din ako sa Panginoon dahil binibigyan niya pa rin kami ng time na makapaglaro kasama si Via. Kasi naniniwala nga ako na malaki ang maitutulong nito para mapunan ang emotional need ni Via, lalo na sa stage na ito. Sabi nga sa isang napanood ko na sa mga ganitong stage ay hayaan na lang muna yung mga bata na makapaglaro. At syempre, mas mainam na samahan sila. Kinaumagahan na nga ito at ngayon nga ay signal number 2 na kami dito sa Benguet dahil sa bagyong Christine. Kaya medyo mahangin na nga ngayon at madilim ang paligid. Awa ng Diyos ay hindi pa rin naman malakas ang ulan dito. Pero let's continue to pray nga sa mga kababayan natin sa Bicol. Dahil marami nga sa kanila ay nagsasuffer na ngayon sa baha. Medyo kumakapal na din ngayong fog pero hindi naman maulan kaya hinayaan ko ulit si Via na makapag-explore dito sa kanyang favorite spot. Gustong gusto niya talaga lagi ang mga dahon. Teka. Hindi ko talaga pinanghihinayangan yung oras na nilalaan ko dito kasama siya. Dahil ang magiging kapalit naman nga neto ay para sa kanyang brain and motor skills development. Kaya mag-enjoy ka lang, Via! Maliban nga sa amin ni Via ay meron pang ibang minamahalang asawa ko. Eto nga ay yung kanyang mga cactus at succulents. Kaya kahit hindi nga ako mahilig sa ganyan ay napapaibig na rin lang ako. Habang tumatagal nga ay natutuwa na rin akong pagmasdan ng mga ito. Pagkatapos nga namin mag-explore ni Via ay umupo muna ako para makapag-meditate ng Word of God. Pero maya-maya nga kinukulit ako ni Via. Abay, gusto pala magdede. Kaya ayun, padede muna yung nanay. Kaya nung natapos na nga siya, ay naisip ko nang ipagpatuloy yung aking pagbabasa kasama siya. Kaso, ganito talaga yung nangyayari kapag kasama ko siya sa aking Bible reading. Wala talaga akong naiintindihan. Mabuti na lang at bumaba na siya, kaya nakatutok na din ako sa pagbabasa at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Mainam din nga na nandito din lang siya sa harap ko. Para nga makita niya itong ginagawa ko. Eto kasi yung isang bagay na gusto din naming magaya ni Via sa amin habang siya'y lumalaki. Pagkatapos nga ay binihisan ko na rin si Via at nagkaroon din kami ng konting banding dito sa kanyang mini keyboard. 1, 2, 3, go! I want to eat apple and banana. Hinatay mo. Sige, go. Nakapag-explore, nakabreakfast at nakapaglaro si Via, kaya pag ganito ay inaantok na din siya. At kapag ganito nga ay wala na talaga akong magawa kundi nakaupo na lang. Buti na lang ang aking asawa ay masipag naman magluto. At inuna niya muna ngang lutuin yung ulam ni Via. Eto nga yung kanina na broccoli and squash soup. Mas mahilig nga kasi si Via ngayon sa sabaw. Kaya naisip ng asawa ko na gawin ito. Alam niyo ba na ang broccoli ay napakayaman sa vitamina? Sobrang ganda talaga nito para sa brain development ng ating mga anak. Plus, meron pang kalabasa para naman sa mata ng ating mga anak. Pagkatapos nga ay sinunod na ding niluto ng asawa ko yung para sa amin namang dalawa. At habang nagluluto nga yung asawa ko ay nakatulog na din itong si Via. Nilagyan ko lang siya ng off lotion. Pagkatapos ay nagmadali naman akong isampay yung aming mga damit na hindi ko pa nga nasasampay. Nagpapasalamat nga talaga ako sa Panginoon dahil sa bawat araw naman
naman ay marami naman akong na-accomplish na gawain. Minsan nga lang ay natatakot din ako na baka nga hindi ko matapos yung mga gawain na dapat kong matapos sa isang araw. Pero awa ng Diyos, lagi namang may natatapos. Pagkatapos ko nga magsampay ay naluto na rin pala ng asawa ko itong aming ulam. Kaya nag-set up na lang ako ulit sa labas para doon kami ulit malanghalian. Tinatanggal ko nga lang tong tablecloth dahil nga minsan ay nahihila ni Via. Apo, tara, go. Na, 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 Sige, na. let's pray. Thank you, Lord, sa pagkain. Bless this food in Jesus' name. Jesus' name. Amen. At dito nga, awa ng Diyos, si Via na nga yung nagyayaya sa amin para manalangin. At dito nga ay nilalagyan ko na yung plato ni Via ng kanin at saka yung kanyang soup. Pagkatapos ay nilalagyan ko na lang siya ng chicken para meron naman siyang protein. At awa ng Diyos ay talagang nagustuhan din ni Via itong ulam na ginawa ng kanyang tatay. At talaga namang sinimot pa nga ito. Ayan pa nga ayaw pa talagang magpapigil. At nagpa-isang sandok pa nga talaga ng kanin. Muli, ako si Mama Care ay laging nagpapaalala na laging piliing mag-care and share something with those people around you. Thank you for watching!